What's up guys? This is me. I'm back for another vlog today at pag-usapan po natin mga sangkay. Itong laglagan sa Senado. Talagang wala na po silang inaano dito mga sangkay. Sinasanto. At ngayon may mga iba pong mga nai-involve na nilalaglag na rin po ang kanilang mga tropa mga sangkay. Ngayon, ayun nga po itong Diskaya, Alcantara at iba pa mga sangkay ay na-contempt at kulong ngayon sa Senado. So ayon po sa report mga sangkay, nagdesisyon ang Senate Blue Ribbon Committee na i-cite in contempt ang kontraktor na si Curly Diskaya dahil sa pagsisinungaling nito kaugnay ng hindi pagdalo ng kanyang asawa na si Sara sa pagpapatuloy ng pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Okay, pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi ngayon, di ko alam kung tatlo lamang po sila o may iba pang mga kasama nila dito na nasa Senado, nasa loob po ng Senado at hindi po pinapalabas. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. At kung gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, ito na nga po mga sangkay. Shoutout pala sa lahat ng mga nanonood ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Okay. Ito po yung report mga sangkay na may mga na-contempt nga po, na cite in contempt at ngayon ay kulong sila sa Senado. Ayon po sa balitang ito mga sangkay, na nagdesisyon daw ang, nanggigigil na rin po talaga ang Senate Blue Ribbon Committee na i-cite in contempt ang kontraktor na si Curly Diskaya, ito po yung lalaki, dahil sa pagsisinungaling nito kaugnay ng hindi pagdalo ng kanyang asawa na si Sara sa pagpapatuloy ng pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Kasi nga mga sangkay, ang sabi, meron daw pong, sakit daw po ata yun. Sa ika-4 na pagdinig ng komite, itinanong ni Senate President Tito Soto III si Curly Diskaya kung bakit nakadalo kung bakit hindi nakadalo ang kanyang asawa sa pagdinig. Ayon kay Curly, mga sangkay, may heart condition. Teka lang, may heart condition? Di po ba? Walang puso yung asawa mo? Diba? Kayo yung mga nangulimbat ng pera. Kayo yung nakipagsabwatan sa mga sindikato sa loob ng gobyerno. So, paano nagkaroon ng heart condition? Wala namang puso itong si Sara. Kasama ka na, Curly Diskaya. No? Aba, pag naawan nyo ba naman ang taong bayan, di ba? Pambihira, naisip nyo pa ba na itong pera na pinaggagagamit nyo para ipambili ng mga luxury cars, magagarang mga kayamanan na mayroon kayo, galing sa taong bayan? Ibig sabihin nun, wala talaga silang damdamin. Dahil kung may damdamin sila, malamang hindi po nila sana ginawa ito. Diba? Ngunit sinabi ni Senate Pro Tempore, Panfilo Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, sumulat si Sara sa komite at pinaliwanag na hindi siya makakadalo sa hearing dahil kailangan pulungin ang mga empleyado dahil sa sitwasyon ng kanilang kumpanya. So, nagsinungaling si Curly Diskaya. Hindi sila nagkasundo ng kanilang pag-uusap kung ano ba talaga. Ano ang kanilang i-reason. Dapat kasi isa lang. Kasi, syempre, mahalata na nagsisinungaling. Dito na natimbog. Dahil dito, ipinakontempt ni Senador Erwin Tulfo sa Curly dahil sa pagsisinungaling nito. Ipinakontempt din ng senador si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na tumangging may kinalaman siya sa ghost project sa Bulacan. Alam nyo guys, dito nyo talaga malalaman mga sangkay kung papaano gumalaw ang mga sindikato.
Eto, tingnan po ninyo ha, kung papaano po nila pinaglalaruan itong mga hearing. Talagang kahit may ebidensya, hindi po sila umaamin. Nagpapasahan ng kanilang mga baho. Ito, pakinggan nyo po. Ghost project yan, talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka rin alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung... Di ba? Pero dinay nitong si Alcantara. Itong isa sa mga district engineer, mga sangkay ng DPWH, na ngayon kasama po siya sa nakakaladkad. So, tingnan po ninyo mga sangkay kung papaano po pinaglalaruan nitong mga taong to ang mga pagdinig na ito. Ngayon nga mga sangkay, magkakaroon na po ng pagdinig ang independent body or independent commission ng ating pamahalaan. Yun talaga, mga legit yun. Kasi, mga eksperto ang magtatanong doon, mga sangkay. Meron pang dating justice mula po sa Supreme Court. So, ngayon, mga sangkay, mayayari sila dito. So, sa madaling sabi, talagang yung sistema nila, mga sangkay, kapag nahuli ka, huwag kang aamin. Gumawa ka na lang ng mga kahit na anong palusot. Kita nyo to, Talaga pong wala po akong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Last week pa ito, dalawang hearing na itong nagsisinungaling. grabe, no? Wala daw siyang alam sa ghost project na yan. Hindi daw niya alam kung ano yung ghost project na yan. Ito nagre-reason pa po siya dito, mga sangkay, na sasabihin nito. Ito yung na-contempt na si Alcantara na naroon po ngayon sa Senado. Pinadlock sila, mga sangkay. Ngayon, sinasabi pa po niya na, kumbaga, wala daw siyang alam. Kasi, nagpapatupad lang naman sila ng mga project. So, ano yun? Hindi nila tinitingnan yung mga project? Diba? Ano yun? Ano siya? Tau-tauhan lang naman po doon. District engineer ka, tapos wala kang alam. Sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan, ikaw wala. District engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka rin alam, lumobo yung budget mo. Hindi ba tumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung pondo mo? Di ba? Kaya naman po, pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. Grabing palusot, no? Pag lumalabas daw sa GAA, ini-implement lang daw nila yung project. So ano yun? Pag na-implement, wala na kayong pakialam sa project. Mga siraulo, no? Grabe sila. Grabe itong mga ito. Alam nyo, wala pa akong nakikitang katumbas na parusa para sa mga ito. No? Wala pa, mga sangkay, kasi kahit yung inaasam nyo na yung gaganunin mismo, mga sangkay, yung tao, dahil sa matinding kasalanan, hindi ma-approve yan. Pero, tingin ko hindi lang dapat ganun eh. Dapat mas malala pa doon, mga sangkay, kasi matindi itong ginagawa nila. Imbis na umamin na sila dito, makipagtulungan, sasabihin pa po nila na walang kinalaman sa ghost project. Baliw no? At hindi po namin alam kung saan po ng yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa ghost project, talaga po wala akong alam yun. Magpapatuloy naman po itong project engineer na nandito po sa tabi ko kung paano po nangyari yan. Yung pong sinasabi ng project engineer na Paul Duya ay kasama po nila yan, Your Honor. Grabe. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. An objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. Ghost project. Grabe, no? Ganyang kalala, mga sangkay, ang sindikato sa loob ng ating gobyerno. Dahil nyo, kung hindi si BBM nagsalita, mga sangkay, malamang sa malamang, magpapatuloy at magpapatuloy ito. Hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Ewan ko, kung ilang dekada pa po mariresolba to kung hindi si Bongbong Marcos nagsalita. Subuti na lang,
nagsalita ang Pangulo, mga sangkay, at ikinanta ito mga ganitong klaseng kalokohan. O, ngayon, nagkaroon ng hearing, nagkalabasan ng baho, at ngayon nakikita ng taong bayan, mga sangkay, kung anong katotohanan. Kaya nga nakakatawa na itong mga DDS magrarally against Bongbong Marcos. May mga problema ba kayo sa pag-iisip? Yung tatay ninyo, hindi nagawa ito. Kung kahit nakarating pa kay PBBM, kinanta na ito noong 2020, walang ginawa. Tapos pinagmamalaki pa po ni Greco Bellica na mayroong kaming listahan na mga in-expose. Puro in-expose. Kaya nga, ang ano ko dyan, the exposed legacy. Anak ng toko ka, puro in-expose lang. Wala man lang kayong pinakulong, nakasuhan, nakala ko ba, ang lalakas nyo nun. Diba? Yung mga diskaya, blinacklist nyo lang. Hindi pala diskaya yung blinacklist. Yung kumpanya lang po nila. Pero yung sila mismo, hindi nyo kinasuhan, hindi nyo blinacklist forever, ang pangalan mismo na may-ari, mga diskaya. Anak ng toko. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.